Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid at meron tayong debate na magaganap ngayon February 7, 2025 mga kapatid, alas 4:22 dito sa Pilipinas mga kapatid. Meron tayong tinatawag na ambush debate ngayon at ambush debate dahil ngayon lang ito naikasa at talagang in-schedule agad at ito na nga mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay ang Father. Affirmative natin mga kapatid, si Brother Zach ng Bantay Pinto at negative naman si Sanreo ng Roman Catholic Church. Ayan. So sa ating setup ng debate, standard ito, 10-7, 5 minutes presentation, 7 minutes across, 5 minutes sa final conclusion. Dito naman tayo sa ating rules mga kapatid. Standard rules ito ng Russia TV. At ang ating rule ay rule number 1. Lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag. So, ng 20 seconds. So, kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi kayo makapili mga kapatid or hindi nyo masasagot ng direkta ang tanong, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds basta tumawag lang kayo ng moderator kung gusto nyo gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan dyan or noun. Kung ang tanong ay kailan, syempre date or event mga kapatid. So dapat maging responsive tayo mga kapatid. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng kutunggali. At kung tinatanggi niya during first course examination, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin, syempre may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Sa objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan at out of topic, not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So kung hindi ko pinapahintulot ang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ang nagsasalita ngayon, syempre ang inyong host, moderator, streamer, timer, admin Russia Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid, at ako yung tatayong moderator sa hapon na ito. At naka-live po tayo ngayon sa YouTube channel at sa Facebook live mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sir. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Kuya Rasha. Okay, yun yung ating confirmation. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid. Konting preview sa inyong patutunayan ngayon. At syempre ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Okay, good afternoon. Maraming salamat Bro Rasha sa aking magiging katunggali na si Sario. At saka syempre sa mga manonood. At unang-una syempre sa ating Panginoon Kristo na ang Panginoon at ang Ama sa eternity, sa new heaven and new earth. At sa akin pong pagtatayo, patutunayan ko na Jesus Christ ang ating Ama. At sana po tulutan nyo ng magandang mga ideas, yung mga talatang gagamitin po natin para magamit nyo rin po para sa kalan. Maraming salamat. Okay, at dito din tayo sa ating negatibo naman. Pakilala ka kapatid.
Ayan, hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Sanrio, no? Actually, ambush debate to. Ngayon lang ako gumagawa ng presentation ko on the spot. At maraming salamat, Kuya Rasha, sa pagpapaunlak din na magganap tong aming debate. At gusto ko lang din klaruhin sa lahat ng mga nanonood at makakapanood na ang debating ito ay hindi pagalingan, kundi ipapaliwanag namin both sides kung ano yung aming aral na dinadala. At gusto kong makinig lahat kayo, hindi lang sa akin, kundi sa hindi natin kapanalig para mas lalo tayong mas maraming matutunan. Yun lang po, maraming salamat sa inyo mga kapanalig. Okay mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content at ganitong pag-uusap, pwede nyo yung i-share mga kapatid sa inyong mga groups, forums, and kahit sa profile nyo lang, share nyo lang mga kapatid para maraming makapanood sa debate ngayon mga kapatid. You can comment also dyan sa ibaba mga kapatid dahil mamaya magbabasa ako ng mga iilang comment after ng cross-examination at tingnan natin mga kapatid ang pulso ng ating mga nasa live kung sino ba yung pumapabor, kung sino ba yung magandang latag. Ayan, so pwede kayo mag-comment dyan mga kapatid at babasahin natin mamaya. Ayan, so mga kapatid, again, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay ang Father. Brother Zach ng Bantay Pinto, 10 minuto. Your time start now. Okay, thank you. Maraming salamat, no, Mr. Moderator, Brother Rasha. Ang una ko pong mga talatang gagamitin ay sa lumang tipan na kung saan ay nagpapahiwatig na ang Panginoon nating Diyos ay isa lang po. Wala po siyang kasama na o nakikilalang iba na ibang Diyos na liban sa Kanya. Sa makatuwid po, wala pong siyang kasama at wala pong kagaya niya. At ganito ko po sisimulan para po maitindig natin na nananatiling isa lang ang Diyos. At ito ay walang iba, kundi ang tumubos sa atin, ang Panginoon Kristo. Ganito po ang ating mababasa. Ang talata po na aking unang ilalatag ay ang Isaiah 45:46. Ganito ang sabi. Ako ang Panginoon at walang iba. Isaiah 45:5-6. Ang talata po mga kapatid, kung may mga Biblia kayo. Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Pansinin niyo po Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibig kislihan, bagamat hindi mo ako nakikilala. Ito po, pagpapatunay ng Diyos na wala daw siyang kagaya niya. Kasi ang sabi niya, walang iba liban sa akin. At may tinutukoy siya na persona na kanyang tinuturuan. Sabi niya, aking bibig kising ka, bagamat hindi mo ako nakilala. So, ibig sabihin, mayroon pong hindi nakakilala sa Panginoong Diyos. Ngunit ito'y bibigkisin ng Panginoong Diyos para patunayan na itong ating ititindig na Panginoon na walang kagaya niya ay ang Panginoong Jesucristo. Ituloy po natin dito sa talata na bumababa. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Yan pong mga salita na yan ay puro pag-aangkin ng Panginoong Diyos na walang dapat kilalanin na ibang Diyos kundi sa Kanya, kundi siya lang. At ang Diyos po na ito ay nagkaroon ng layunin na siya po ay mahahayag bilang pastor ng kanyang mga tupa. At ganito ang mababasa natin sa Ezekiel ang talata po ay 34 versikulo 15. Ganito ang sinasabi. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihingahin sila, sabi ng Panginoon Diyos. Sa English,
Ang sabi rito, I will feed my flock and I will cause them to lie down. Said the Lord God. Capital letter po ito. Capital letter ang ginamit. Sa makatwid, sa mga theologian kasi, pagkapag ginamitan daw ng mga capital letter, ito po ay tumutukoy sa Ama. Sa makatwid, nadadaanan na po natin yung Father na ang nagsasalita dito ay Father. Wala pang Son. Okay? Kasi dito sila nangalito. Nung ang Panginoong Diyos na Father ay bumaba sa kanyang reputasyon, ibinaba niya ang kanyang reputasyon, ay nangalito ang mga sanlibutan. Sino ka na nakikipantay sa Diyos? Pagsalitain natin ang talata sa NT. Sino nga ba ito na dumating sa sanlibutan? Philippians 2. Ganito naman ang sinasabi. Kung may mga Biblia po kayo dyan, buklatin po. 2:6 hanggang 8. Mga kapatid, sabi rito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inari ang isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at na ganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa ng kanyang sarili. Naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. So dito, nabasa natin mga kapatid. Ang una natin mga binasa ay Old Testament na sinasabi ng Diyos, siya lang ang Diyos, walang iba, liban sa Kanya. Binasa natin sa Ezekiel na sinasabi ay nagpanukala siya na siya daw ay magiging pastor ng kanyang sariling mga tupa. At dito nakikita natin na yung Ama na ibang persona sa Trinity ay hindi po dumating bilang pastor. Wala pong dumating na Ama na bilang pastor. Ang dumating po na kanilang kinikilala yung tinatawag nilang anak. Paano nagkaanak mga kapatid? Sa makatwid, itong nangako na magiging pastor ng kanyang tupa, dumating bilang anak. Imposible po bang mangyari na yung Ama maging anak? Sa kaisipan ng tao, imposible. Kagaya ng panahon ni Noe. Siya'y tinatawanan sapagkat hindi siya pinaniniwalaan. Siya'y nagtatayo ng daong sa ibabaw ng tuktok ng bundok. Ay natawa mga tao. Ganito rin po sa panahon natin. Pinagtatawanan ang Father, no, na nagkaroon ng passion na siya'y gumanap bilang anak. Kasi imposible nga naman, no, na ang Ama ay maging anak. Pero sa ating pagsusuri, napatutunayan na ang nangako na Diyos at ang tumupad na Diyos, iisang persona. Ang Ama at ang anak ay iisa, mga kapatid. Bakit? Bakit? Kasi ibinaba niya ang kanyang reputasyon ayon sa Pilipos. Sa Philippians 2:5 hanggang 8 na hindi siya nakipantay sa Diyos kasi ibinaba nga niya ang reputasyon niya at nag-anyong alipin ayon sa talata. Sa makatwid, mga kapatid. Unti-unti nang nalilinawan na ang Diyos sa uti, kaya pala niya sinasabing walang ibang Diyos, iban sa Kanya, kasi siya yung gaganap sa lahat ng mga Kanyang layunin. Pansinin din natin ang sinasabi ni Juan. Sa Juan 1:11, ganito ang sinasabi. Sapagkat si Juan po ay naparito saksi ng Diyos. At ayon sa kanyang pagpapatotoo, ang Panginoong Jesucristo po ba ay may nag-utos sa kanya para totoong sundin ang nag-utos? Ito ang sabi ng talata. Sabi ni Juan, nasugo ng Diyos, siya'y naparito sa sariling kanya. Sino yung sinasabi? Yung ilaw. Sabi niya, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya.
Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Dito nakita natin sa pananalita ng sugo ng Diyos na si Juan, pinatututuhanan niya na mayroong naparito sa sariling kanya. At yung naparito sa sariling kanya, ayon sa sugo ng Diyos na si Juan, magbibigay ng karapatan para maging anak kayo ng Diyos. Sa paanong paraan? Sabi dito, sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Kaninong pangalan? Sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Kaya kung siya nagbibigay ng karapatan para maging anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang pangalan, kanino ka anak? Sa anak. No? Kanino ka anak? Ay doon po sa nagbibigay ng karapatan sapagkat yung pangalan niya ang karapatan para maging anak ka ng Diyos. Kung hindi ka sasampalataya sa kanyang pangalan, hindi ka magiging anak ng Diyos. Sa makatuwid, ipinakikita ng mga talata na pinakikita ng mga talata na ito na sa ilalim ng pangalan ng Panginoon, ikay ganap ng anak niya. At marami pa tayong mga talatang gagamitin mamaya, no, na nagpapatunay, sumusuporta na yung parating na bagong heaven, bagong earth, ay magpapakilala siya na siya talaga ay magiging anak ng siya magiging ama ng sangkatauhan at inyong magiging Diyos. Okay, maraming salamat at yan po ang aking tindi. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto mga kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Sanreo ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Tanong. Okay, unang tanong. Kaklaro ko lang. Yung Kristo at yung Ama, iisang persona. Tama ba ako? Yes. Okay. Kung isang persona lang si Kristo at ang Ama, aaminin mo na Kristiyano ang Judaism, yes or no? Okay, hindi po. Kasi ayon sa patutuo ni Juan, hindi po siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya nagsabi si Juan na ang sino mang magsisampalataya sa kanya, siya yung magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung tayo, hindi man tayo Hudyo, magkakaroon tayo ng karapatang maging anak niya. Pamamagitan ng pananampalataya. Next question. Kung hindi Christianity ang Judaism, sinasabi mo ba na yung Ama na nagtatag ng Judaism ay hindi si Kristo? Yes or no? No. No. Kasi hindi porket itong Kristo ay hindi nahayag na ama noon, ay hindi sila Kristiyano sapagkat hindi nila tinanggap. No. Kasi ang layunin ng Diyos, yung mga sasampalataya sa Kanya. Hindi naman sinabi na porket ako ang Kristo at hindi niyo ako tinanggap, hindi kayo Kristiyano. Hindi ganun. Next question. So, inaamin mo na ang nagtatag ng Judaism ay si Kristo, yes or no? No. Kasi ang Hudyo mula sa lahi ni Huda. Hindi po yang ginawa. Yan po ay iniluwal ng lahi ng mga patriarka. So, 12 tribo yan. Ibig sabihin, naka-lineage na yan. Ano man ang mangyari, darating ang lahing Huda na tatawaging Hudyo. Next question. So kung yung Ama at si Kristo ay isang persona, aaminin mo na yung mga propeta sa lumang tipan ay mga Kristiyano, yes or no? Hindi pa sila Kristiyano. Hindi pa. Kasi bakit? Kasi hindi sila tumanggap, no? Hindi sila tumanggap doon sa naparitong ilaw. Kasi siya ay naparito sa sariling kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya ang summary ng ating sabi rito. Next question. So kung hindi Kristiyano ang mga propeta sa lumang tipan, inaamin mong hindi si Kristo yon, yes or no? No. No. Kasi bakit? Yung salitang Kristo, nung nahayag na yung Diyos sa laman. Pero nung hindi pa nahahayag ang Diyos sa laman, walang tinatawag na Kristo.
Kaya itong mga Hudyo na to, hindi nagsisampalataya. Kaya sila hindi Kristiyano na malinaw. Next So question. inaamin mo na walang Kristo sa lumang tipan, yes or no? Inaamin ko na walang Kristo, kasi ang salitang Kristo, Diyos na nahayag sa laman. Wala pang laman na nahayag, no, na Kristo. Pero nahayag yan sa ente. Ibig sabihin, yung Kristo, yun ang laman na kung saan gagawing templo Next ng question. Kung si Kristo at ang Ama ay iisang persona lang, pwede mo bang ipanganak ang sarili mo? Yes or no? Pwede. Kasi ang sabi dito sa talata, sabi dito, nililiman siya ng Espiritu Santo at yung ipinagdadala ni Maria ay mula sa Espiritu Santo. Ito ay sa Next Espiritu. question. Next question. So, sinasabi mo ba na ang Ama pwede niyang isilang yung sarili niya? Yes. Next question. Next question. So, inaamin mo din yung anak, pwede niyang ipanganak yung sarili niya? Yes, pwede. Kasi, ganito kasi yan. Dati, nung siya ay Espiritu Santo pa, kasi sa Father Passion, yung Espiritu Santo, yung Father and Son, isa lang yan. Dati, nung walang existence na body o yung flesh, Espiritu Santo siya. Ngayon, nung lumilim siya, gumawa siya ng laman at doon siya Next question. Yung Ama ba may anak? Sa spiritual wala, pero ang salitang anak kasi at ama ang nagsisignify diyan, yung ama yun ang nagsalita at yung salita yun yung anak, hindi literal na nanganak ang Diyos. Okay. Kapag sinabi bang Ama may anak dapat, yes or no? Sa tao pwede. No. Kasi sa tao kapag tinawag na ama, definitely may anak. Pero pagka Diyos ang pinag-uusapan, yung nagsalita Diyos at yung kanyang salita ay bahagi ng kanyang bibig na bumitaw o salita ng nagsalita. Diyos ang pinag-uusapan. Kaya yung salita, babalik yan sa nagsalita, magiging isa yan. So, iisa lang talaga ang ating Diyos. Okay. So, pwede kang maging ama na wala kang anak? So, sa tao, hindi pwede. Pero sa Diyos, pwede kang tawaging ama kahit wala kang anak. Sapagkat tinihula nga sa propeta Isaiah, sabi niya, hindi bagat tayo may iisang ama. Next question. Next question. Kung may ama nakatawagan sa Diyos, bakit tinawag na anak si Kristo? Okay, sapagkat siya po ay salita. No, salita ng Diyos. Sa makatuwid ganito. Ako ang Diyos, ito example ako ang Diyos, nagsalita ako. Yung salita ko, tatawagin kong anak. Pero hindi yun iba sa akin, ako din siya. Kasi sabi sa Revelation 1:17-18, sabi niya, I am He. Yung salitang I am He, ako. So, next question. Sino yung ama ni Kristo? Okay, yung ama ni Kristo na tinatawag diyan, yung kanyang espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo sa Corinthians, sabi niya, ang bumuhay sa Panginoon ay ang espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, yung espiritu na bumuhay doon sa katawan niya, yun din ang bubuhay sa atin. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang cross ng ating negative sa affirmative. At syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live, lalong-lalo na dito sa ating mga tropa na nandito sa ating platform mga kapatid. Nandito si Ren Yang May ng Catholic, si Neil Pem, si Remy Derecho, si John Jack Cortis, nandito din si Jesse Baracheta ng Born Again, Pastor Eric Dignos ng End Time Church, at si Isaman Kabahar, hindi ko alam kung ano siya. So dito din sa ating mga comment mga kapatid, shoutout kay Mijanes Don. Sir, AI generated ba yung kanta? Ayan, yes po. Shoutout din kay Reng Yang May, Pites daw.
Eli Villamel, sabi niya meron na din palang sekta sa Pinas na Bantay Pinto. Shoutout din kay Albert Hinkel, yung ating tropang nasa DevCon. Ayan, shoutout sa inyo. Ayaw po namin ng patre sa satanism. Shoutout din kay Ron Fernando, interesting ang paksa. Ayan, shoutout sa ating kaibigan na Pentecostal UPC. Ayan. Shoutout kay Neil Fern, tira na. Ayan. Dito din kay Charito Pinaboran, dumadami na ang sangay ng kultong oneness at nagtatago sa ibang pangalan para makapanding lang. Sabi naman ni Sister Nadram ng In Defense of the Truth, isang magaling na moderator din, si Sis Nad. Shoutout Admin Rasha Vista, God bless you always, Sanrio Adams. Shoutout din dito kay George Untong, 1914 Iglesia ni Manalo, not Iglesia ni Cristo, real talk. Shoutout din kay Ellie Bantay Pinto na 10% taxable sa bulsa, Sis Esa Manon Kabahar Villaloca. And shoutout din kay Sky Love, the Holy Spirit guide you bro, Sanrio, God bless. Shoutout din dito kay Remer Derecho, shout out mga kaibigan, iba ang lumaban, hindi pala si Tay Ventilador. Shoutout din kay Jojo Evangelista, maraming malilito dito pag wala kang alam. Shoutout din kay Yodi Chu, Juan Gis30, ako at ang ama ay isa. At si Sister Emmy Alfonso nandiyan din, na mahal ko yan. Shoutout din kay Pastor Brian Badao and Pastor Hebrew Knights ng Baptist, at kay Pastor Brian Badao. Ayan, shoutout sa inyo. Kay John Cortez din, wash out mga aral kulto. Shoutout din kay Pastor Gomez Anthony ng Baptist. Shoutout din kay Pastor Rian Fuentes ng Baptist, at kay Brother James. Pastor na ba si Brother James? Bro James ng Baptist din. Shoutout sa iyo, bro. Happy viewing sa ating mga tropa dyan. Si Pedro Caduna, God bless Sanrio. Ayan. At sabi ni Emmy, wow, si Sanrio parang sa stand ako niya. Shoutout din kay Freddy Mendoza Cabardo. Talo na kaibigan mo, bro Sanrio. Hindi naman pala si Jesus Christ ang founder nila. At shoutout din kay Genevieve. Genevieve ba to? Hahaha, Labo Muzak. Paanong ipinanganak ang sarili? Shoutout din kay Champ Fernandez, nadali sa salita. At sabi naman dito ni Pahar Naguro, kung ang Diyos ay nagsalita at naging Diyos, ilan ng Diyos? Dalawa na. Ano ba talaga? Ayan. Rogelio, sabi niya, watching from Carmen, Agusan del Norte. Ayan. Romel Taroy, CFD from Kidapawan City. Shoutout din kay Henry Adami, dokumentaryo at nasa kasaysayan ang pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Shoutout din kay Liza Malari, God bless you Sanreo. Kay Jerome Soplay Lampios, kay Linda Dolera, God bless you Sanreo. Kay Raquel at sa iba. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito, at syempre dito tayo sa negative na sa kanyang pagiging negatibo. Brother Sanreo ng Roman Catholic sa topic na si Kristo ay ang Father. Your time start now. Sabi sa aklat ng Mateo, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala tayong nabasa, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Ama. Kalawa, hindi mo pwedeng isilang ang sarili mo. Kung titignan natin kung lalagyan natin ng logic, ganito yan eh. Manganganak na ako, ay, ako to, sinila ko yung sarili ko. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga Ama, Anak, at Espiritu Santo, may tatlong personang umiiral. Kung ang Ama ay si Kristo rin, hindi siya dapat tawaging Ama at Anak. Dapat sa ngalan ng Ama na naging anak. Pero hindi naging anak ang nakasulat. At sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, may tatlong persona na umiiral. Katulad ng mga sequence. Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Sarili niya, kausap niya. Eh di bakit kailangan niya pang i-voice out? Ibulong na lang niya sa sarili niya na,
Huy, wag mo kong pabayaan, self. Self, wag mo kong pabayaan. Pero hindi. Kapag ikaw ay nagsasalita at may binabanggit kang ibang pangalan, it means ikaw ay may kinakausap na iba. Hindi mo pwedeng kausapin ang sarili mo. Katulad dito, Lucas 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan sila sa pigatin nila ng kanyang kasuotan. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit mo papayuhan ang sarili mo? Pwede mo naman, kung ang Ama at si Kristo, sila ay isang persona, bakit sasabihin mo sa sarili mo na patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa? Dapat naiintindihan mo yun. Hindi mo kailangan magtanong na patawarin mo sila, Ama. Hindi mo kailangan pakiusapan ng sarili mo kasi nga yun ang nararamdaman mo. Kung ang Ama at si Kristo ay iisang persona, bakit magkaiba yung nararamdaman ni Kristo sa sinasabi niya sa Ama? Bakit kailangan niya sabihin, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Alam ni Kristo yun eh. Alam ni Kristo na hindi nila alam yung ginagawa. Bakit kailangan niyang sabihan ng Ama ng ganon kung siya din yun? Diba? Lalabas, kinakausap niya, ang sarili niya, ginawa niyong baliw si Kristo. Matthew 27 verse 46, nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? May kinakausap si Christ. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pwede naman niya kausapin yung sarili niya na hindi niya kailangan sumigaw. Na, bakit mo naman pinabayaan ang sarili mo, self? Pero hindi eh. Meron siyang binibigyan diin na, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo ko pinabayaan? May kinakausap siya, hindi yung sarili niya. Hindi baliw si Kristo para makipag-usap sa sarili. Dito, sa Matthew 3 verse 17, ang sabi rito, biglang nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nung si Kristo ay nagpabautismo sa Ilog Jordan, meron siyang narinig mula sa langit. Boses niya? Ano yun? Narinig ni Kristo? Boses mula sa langit? Nasa langit ba siya? May boses na nagmumula sa langit ang narinig ni Kristo nung siya ay nasa lupa. Doon pa lang pagpapakita na may dalawang personang umiiral, ang Ama at ang Anak. Dahil narinig ni Jesus ang tinig mula sa langit. Ano ang sabi? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ikaw, Kristo, ang kinalulugdan kong anak. Sino yung nagsalita? Boses sa langit. Nasaan si Christ? Nasa Jordan River. Nagpapabautismo. Paanong mangyayari na si Kristo, habang binabautismuhan, may naririnig na tinig sa langit? Ano yun? Sarili niya din? So, kumalas yung kaluluwa niya, nagpunta doon sa langit. Kumalas yung sarili niyang katawan, nagpunta ng langit at sinasabi niya sa sarili niya, anak, ikaw ang kinalulugdan ko. Mali yung ganyang mentalidad. Hindi ganon si Christ, huwag niyong gawing baliw. John 1 verse 34, ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Sino to? Sino to tinutukoy? Si Christ. Ngayon ay nakita ko siya. Nakita niya. Sinong nakakita? Ang Ama. At pinatutotohanan ko na ito ay anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Si Kristo. Hindi pa pwedeng tignan ni Kristo yung sarili niya. Anak ko to. Ano yun? Pag nakita ko yung sarili ko sa salamin, sasabihin ko, anak ko yan, ako yan, anak ko yan, manganganak na ako. Teka lang, ako to, isisilang ko yung sarili ko. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga, sa pagbabautismo noon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dahil may tatlong personang umiiral. Kung ang Ama at si Kristo ay isang persona, sana bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Ama, ng Ama, ng Ama. Pero hindi lang Ama ang binanggit. Ano pa?
Anak at Espiritu Santo. Bakit magkakaiba tong tatlong to? Dahil sila ay tatlong personang nag-e-exist dyan sa Christianity. Hindi pa pwedeng sabihin mo na ang Ama ay si Kristo kasi lalabas Christianity ang Judaism. Bakit? Dahil ang batas ng Ama ay nasa Old Testament. Ang batas ng Anak, New Testament. Kaya ang Bible may dalawang tipad, Old and New. Hula at katuparan. Hula ng Ama sa pamamagitan ng mga propeta at katuparan ng hula sa pamamagitan ng bagong tipan. Dahil kung ang Ama at si Kristo, yan ay may isang persona, hindi sana tayong nagkaroon ng dalawang tipan. Dapat yan ay pinag-isa. Bakit? Dahil ang Ama lang pala ang kinikilala niyong Diyos. Kung hindi, magiging Diyos ni Kristo at ang Ama yon lalabas, bakante yung langit. Paano yung langit kung wala yung Ama doon? Lalabas kung si Kristo at yung Ama ay isang persona, siya ang gumunaw ng Sodoma at Gomora. Si Kristo rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Noah's Ark na pagbaha. Lahat ng mga nasaksihan natin doon sa Old Testament, lalabas si Kristo rin yun. Ano yun? Ginagawa ni Kristong katatawanan ng sarili niya, magpapagagamit siya ng propeta, eto ang hula, tatawaging Emmanuel. Alam naman pala niyang siya yun bakit niya pa pinapaikot ang mga tao? Lalabas, inuuto-uto lang pala ni Kristo yung mga tao na nagpanggap ng Ama na kailangang ipanganak yung sarili niya. Bakit kailangan pang gumamit ng tao? Kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat, hindi mo kailangan gumamit ng tao. Kung nagawa niya gumawa ng tao, bakit hindi niya kayang gawin na siya mismo gawin niyang tao sarili niya nang hindi gagamit ng tao? Kasi magkaiba sila ng persona. Ang kalooban ng anak ay iba sa kalooban ng Ama. Ang nais ng ikalawang persona, magkatawang tao sa pamamagitan ng isang tao. Ang Ama naman, hindi siya pwedeng magkatawang tao. Dahil kung ang Ama, gugustuhin niyang magkatawang tao, noon pa sana, sa Old Testament pa lang. Pero hindi niya nga yun kalooban. Kaya si Kristo, ang siyang naging sakripisyo kung bakit ipinako sa krus, dahil ang nais ni Kristo ay baguhin yung mga lumang kautusan dyan sa Judaism. Kaya nga malaki ang pagbabago ng mga batas sa Judaism sa pamamagitan ni Kristo. Ano yan? Binabali ni Kristo yung sarili niyang batas? Iba ang batas ng Ama, iba ang batas ng Anak. At kahit kailan, hindi pwede maging isang persona ang Ama at ang Anak, dahil iba ang Christianity, iba ang Judaism. At wala tayong mababasa sa Biblia na ang Ama ay nagkatawang tao. Ang mababasa natin doon, may only begotten Son, bugtong na anak. Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay salita, ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang taong ito ay si Kristo at hindi ang Ama. Kung meron kang mailalatag sa akin na Bible verse na ang Ama ay nagkatawang tao, paniniwalaan kita. Pero lahat na nakasulat sa New Testament, ang Anak ay nagkatawang tao, hindi ang Ama. Bakit? Dahil magkaiba ang kanilang persona. Yun lang po, Kuya Rasha. Maraming salamat. Hinihingal ako. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Sanreo ng Roman Catholic Church. At ako tayo mga kapatid sa ating first cross ng ating affirmative. Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, salamat no, Sanrio at Mr. Moderator. Unang katanungan ko, sabi mo dito, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, tatlo bang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Pakiulit, ano? Ginamit mo yung pagbabautismo. Sabi rito, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, tatlo bang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Tatlong persona ang siyang ibinigay na para maligtas ang tao. Ama. Time stop po na. Brother Zach, ano objection bro? Ang tanong ko,
tatlong pangalan ba ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Yes or no? Sa yes or no to, Sanrio. Pipili ka ba or Ano, no. No, proceed. Po kasi, no, hindi naman po Ama ang pangalan ng Ama eh. Di ba may tinatawag pa tayong Yahweh. So marami siyang may iba silang katawagan. So ang sagot ko diyan, tatlong persona po ang ibinigay ng langit sa tao para maligtas. Kaya nga bautismuhan nyo sila sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo dahil yan ang magiging daan ng kaligtasan ng isang Next mananampalatayang Kristiyano. Okay, next question. Kung no, kung hindi tatlong pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, ilang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Hindi pangalan ang ibinigay ng langit, kundi tatlong persona. Never magbibigay ang langit ng pangalan. Kaya nga maraming katawagan sa Ama, ako nga, Yahweh. Hindi pangalan, tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, yan ang magiging susi para maligtas ka bilang isang Kristiyano. Okay. Okay, next question. So, ibig sabihin, tutol ka sa isang talata na nagsasabi na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas ay ang Panginoon Jesucristo. Yes or no? Tutol ka ba? Oo, tutol ako dahil hindi Jesucristo ang ibinigay ng langit. Tinawag din si Kristong Emmanuel. Tinawag rin si Kristong pag siya yung pinaghaharian ng Diyos. Tinawag din si Kristo na Jesus. So hindi pa pwedeng Jesucristo kasi may Yahweh pa eh. May ako nga. So hindi pa pwedeng Jesucristo yung binigay na natatanging pangalan. Hindi. Tutol ako dyan. Okay, next question. Ibinigay ba ang pangalang Yahweh ba ay ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Kasi nabanggit mo yung Yahweh. Objection, moderator. Wala po kami sa pangalang Yahweh. Kami po ay nasa paksa na papatunayan niya na si Kristo at ang Ama ay isang persona po. Hindi po sa pangalang Yahweh. Okay, ang objection dito parang out of topic yung tanong, no? Counter objection, Bro Zach. Kasi kumukuha ako ng tanong base sa mga sinasagot niya. Kasi wala pa naman akong second stand eh. Kaya nagtatanong ako base sa kanyang mga sagot. Okay. So, hahatol muna ako. Before ako hahatol sa objection na out of topic, lagi ko talagang tinatanong muna sa nagtatanong kung yung tanong mo ay ano yung kinalaman nito sa topic, Brother Zach, bago ako maghatol. Okay. Kasi ang connected yung topic eh. Binanggit niya yung Yahweh na ang pangalan ng Ama ay Yahweh. Ngayon, ang tanong ko, connected. Sabi ko, ibinigay ba yung pangalang Yahweh sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Okay. Yun ang tanong. Okay, so lagi-lagi pag kino-connect talaga ng nagtatanong yung topic doon sa pagtatanong niya, kahit pa mali para sa kabilang panig ay tinatanggap yan ng moderator ha. Yung pero dito tayo kay Brother Asan. Bro, kung hindi mo siya masagot ng direct, pwede kang mag-explain ng 10 seconds kung ano mang dahilan mo doon. So gagamitin mo ba or sasagot ka ng yes or no? Nakamute ka, San? Kamute ka. Pakiulit na lang po yung tanong niya, sasagot po ako ng direkta sa tanong niya. Sige, proceed, Bro Zach. Okay. Nabanggit mo kasi yung Ama ay Yahweh. Ngayon, ang tanong ko, ang pangalang bang Yahweh, yan ba ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Yes or no? Yes or no? No. Ang pangalang Yahweh ay hindi po binigay ng silong ng langit na sinasabi mo. Ang pangalang Yahweh, mismong Diyos ang nagpangalan sa sarili niya noon. Hindi po pwedeng magbigay ang langit ng pangalan sa Diyos dahil ang Diyos po ang nagbibigay ng pangalan sa isang bagay o sa isang tao. Hindi po pwedeng langit magbigay ng pangalan sa Diyos. Yun ang sagot ko. Next question. Okay, next question. Okay. Sino ba ang mas may authority? Yung nagsugo o yung isinugo?
Sagot? Ulit po. Time stop. Paulit. Rozak? Okay. Sino ba ang mas may authority? Sino ba ang mas may authority? Yung nagsugo o yung isinugo? Yung nagsugo o yung sinugo? Yung may authority dyan, syempre kung yung nagsugo, Diyos yun eh. Pero meron ding isinugo na may authority, which is si Christ, na which is nandito ng magisterium ng simbahan. Kung sa usapin ng Diyos at sa tao, yung Diyos ang may authority. Pero kung usapin ng Diyos sa anak ng Diyos, which is isinugo din niya ang anak, pareho sila. Hindi mo yun pwedeng ipagkumpara. Walang comparison pagdating sa anak at sa ama dahil pareho sila. Next question. Okay. Kung mas may authority yung ama, kung mas may authority yung ama, dahil ibang persona sa inyo to, ang tanong, bakit hindi pangalan ng mas may authority yung ibinigay sa silong ng langit para maligtas ang tao? Objection, moderator. Objection again? Ano yan? Kasi sinabi niya kung mas may authority ang ama. Wala po akong sinabing mas may authority ang ama. Ang sabi ko, kung sa usapin ng ama at yung anak niyang si Christ, pantay yan. Hindi pwedeng may mas mataas. Okay, no? okay. Pero yung sinabi niya, wala akong sinabi po na mas mataas ang ama kaysa kay Christ. Okay. Wala So, akong sinasabing gano'n. Objection. Okay. So, ang objection dito yung pagtatanong, meron daw siyang hindi sinabi. Bro Zach, magre-rephrase ka ba ng tanong or doon ka pa din sa tanong mo? Okay, mag-i-stick ako sa tanong ko kasi nabanggit niya mas mataas yung nagsugo. Okay. So, mas may authority yung nagsugo. Okay. Ngayon, ang tanong ko, kung authority yung nagsugo, bakit hindi pangalan ng nagsugo yung ibinigay sa silong ng langit para maligtas ang tao? Okay, so decision natin dyan mga kapatid ha. Brother San, kahit pa nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling si Zach na talagang sinabi mo yon, so moderator tinatagampian as a valid question pa din ha. Pero kung hindi mo naman masagot ng direkta dahil merong something doon sa tanong, pwede mong gamitin ang 10 seconds. So, gagamitin mo ba? Pakiulit po yung tanong, sasagutin ko po ulit siya ng direkta. Okay, proceed, Bro Zach. Question, bro. Okay, sabi niya kasi, mas makapangyarihan yung nagsugo. Ibig sabihin, mas may authority. Ngayon, ang tanong ko, kung mas may authority yung nagsugo, bakit hindi pangalan ng nagsugo yung ibinigay sa silong ng langit para makapagligtas? Bakit? Sagot? Okay, bakit hindi binigay yung pangalan ng nagsugo doon sa sinugo? Kasi nga, magkaiba sila ng persona. Hindi pa pwedeng pangalanan mo ang ama ng Jesus Christ. Si Jesus, iba persona noon, hindi mo siya pwedeng pangalanan ng ama. 'Di ba? May pangalan siya, Jesus Christ. Iba rin yung kay sa ama, ako'y si ako nga. So ang ibig sabihin, kung bakit magkaiba at hindi dala-dala nung sinugo yung pangalan nung nagsugo, kasi magkaiba sila ng persona. Next question. Okay, so tanong na diyan, lulugar tayo sa ibang mga kanyang ipinaksa. Sabi rito, nang nagpabautismo si Jesus, ito ang tanong, sumasampalataya ka ba na ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako? Objection, moderator. Okay, objection. Asan? Ano yan? Napunta na po kami sa binyag. Baka sa susunod, kumpil na yan. Okay, so again, this is out of topic sa analisa ko. Bro Zach, meron ka bang counter objection doon? Or counter objection? Kasi counter objection kasi nabanggit niya yung binautismuhan si Kristo. Sabi niya may tinig doon na lumabas sa langit. Kaya yung tanong ko connected. Ang tanong ko, nung nagpabautismo na si Jesus, sumasampalataya ba si Sanrio ng Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako? Okay, tinatanggap ko yan sa valid question ha. Brother San, meron ka bang, sasagutin mo ba ng direkta, 20 seconds or 10 seconds, paliwanag agad? Ulit po nung tanong, sasagot ako ng direkta po sa kanya. Okay, proceed bro, pakiulit. Okay. Okay. Ang kanyang presentation, nang nagpabautismo na si Jesus, may tinig mula sa langit. Ang tanong ito, sumasampalataya ka ba na ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako?
Ako na, okay. Sagot? Oo, sumasampalataya ako na ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng dako, lalo na nung si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi lang nasa lahat ng dako, kasama nating mga tao. Next question. Okay, next question. Kung yes, tanggap mo na ang Espiritu ng Diyos ng dako, ito ang tanong. Ang Espiritu ba ni Kristo ay Diyos? Yes or no? Yes, ang Espiritu ni Kristo ay Diyos dahil ang Ama niya is Spirit. God is Spirit. Ang Ama ni Kristo ay ang Ama, kaya ang Spirit ni Kristo ay Diyos. Yes, the Spirit of Christ is God because Jesus Christ is God. Next question. Okay, next question. Kung tanggap mo na ang Espiritu ni Kristo ay Diyos, pwede bang magsalita ang Espiritu ni Time na. sa lahat ng Time na. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Dito tayo kay Charlito Pinoboran. Kahit saan ikaw masusunod, wag duwag ha. Ron Fernando. Ayan. Shoutout din kay Entel Aguas Puracan. Mariosep talaga nakakasakit sa ulo pakinggan ang paliwanag ng sulpot. Shoutout din kay Samson Rusin, hehehe, yung nagsugo at sinugo iisa ang pangalan ayon sa John 17:6. Shoutout din kay Angelito Galano, ayon sa Biblia ang Diyos ay ang Ama lamang. Unang Korinto 8:6, kung ang Diyos ay Ama lamang, edi ang Ama mismo ang nagkatawang tao. Shoutout din kay Sina Oj Femor, John 20:28. Kay Jan Cortez, sino kaya yung Ama na pupuntahan ni Jesus sa langit kung siya rin pala yung Ama? Ang weird naman ng aral ng Patri. Shoutout din kay Entel Poracan. Kay Liwanag, pagkakasabi ni Sanrio Zach Jacob, ikaw lang ata ang ayaw umitindi. Shoutout din kay Arch Citiel, yung affirmative nanginginig sa megaphone. Ayan, shoutout din kay Amy Alfonso, nakakapangit-ngit ng ulo pag labo-labo paliwanag. Sabi ni Arnold Arellano, mabuhay, talo na yang kalaban ni Sanrio, mag-aral ka. At shoutout din kay Rogelio Medelio Sr., Sanrio, inom og tubig. Shoutout din kay Noli Nota, ang Ama ay hindi Kristo, si Kristo ay hindi ang Holy Spirit, ang Holy Spirit ay hindi ang Ama at hindi rin ang Anak, vice versa. Pero itong tatlong ito ay isa. 1 John 5:7. Shoutout din mga kapatid kay Jun Reyes, naku Sanrio, Espiritu Kristo ang nag-iiksi sa Old Testament na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailangang panahon. Itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Yan, haba siya. Shoutout na lang kay Skylab Perting Ipita ang sulpot. Samson Rusin, kawawa naman ang negative, halatang hindi alam ang sinasabi. Sabi naman ni Sinaud Shumor, partida yan, Brad Sanrayo, always loud speaker ka, hi-fi ka lang, boses pa lang nanginginig na ang ka-debate mo. At Cham Fernandez may magpapatingin sa ENT niyan. Shoutout din kay RL Naret, Iglesia ni Manalo yan, 1914 at hindi INC. Mga bagag na wong, Katoliko ang tunay na INC, 33 AD. Sabi ni Genevieve, kumalas sa sarili para kausapin ang sarili, hahaha. At sabi naman ni Pelson, hindi naman totoong Kristo ang sinasamba ng INCM. At shoutout din kay Emi Alfonso. Anyari na sa mga naglilitaw ang unawa ng picture, parang gumugulo kaysa lumilinaw. At sabi ni Junior, very clear Sanreo, go go go. Yan. Sabi naman dito ni Renyang May, sa Mandaluyong lang may kinakausap ang sarili. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage. Siyempre mauuna dito si Brother Zach. Again, ang topic natin ngayon
ay patungkol dito sa patutunayan na si Kristo ay ang Father. By the way mga kapatid, gusto ko lang i-shoutout sa ang lahat ng ating, siyempre yung mga tropa na nandito. Nandito si Ren Yang May, Nail Firm, Teme Derecho, Joel Beray ng SDAC, Junjun Cortez mga kapatid, Pastor Eric Dignos, at si Isa Man on Kabahar. So mga kapatid, tuloy tayo. Brother Zach, your time start now. Rebata. Okay, thank you no, Mr. Moderator. Dito no sa ating pag-uusap kay Sanrio ay talagang siya po ang tingin po niya ay imposible na yung ama yun ang anak. Ang isang halintulad po niyan mga kapatid ko ay nung gumawa ng daong si Noe na sinabi ng mga tao, nababaliw ka na, sabi ng mga tao kay Noe. Kasi nasa taas sila ng bundok, gumagawa ng daong, no? Dahil hindi sila naniniwala na aabutin yung bundok na yon. Ganito rin ang nangyayari. Inihahalin tulad tayo sa mga tao na pinatutuhanan ko ang ating Panginoon Diyos na ang Panginoon Jesucristo na siya rin ang Ama. Kahalintulad ng paggawa ng daong ni Noe na nasa taas ng bundok. Kaya imposible na yung ama daw ay maging anak. Nangyayari ulit. No? Ngayon, iwan ko yung mga bahagi ng kwentong yan. Dadako tayo dito sa aklat ng Revelation. Kasi ang panahon po natin ngayon ay nasa last book of Lamb. Ibig sabihin, may tinutukoy na Book of Lamb or aklat ng buhay ng kordero. At tayo po lahat ng mga tao ay nakapaloob sa last book of life ng kordero. At ano ang ating masasaksihan sa pagpapahayag sa last book of life ng kordero? Ay hinihingi ko po ang pandinig ng lahat ng mga tagapakinig. Babasahin ko ang aklat ng Revelation. Ito po ay mababasa sa Revelation 1:8 na ganito ang sinasabi. Ang sabi po ay ganito. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ito pong nagsasalita rito ay Alpha and Omega at kanyang ipinakilala ang kanyang sarili na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, itong Alpha and Omega, sabi niya, ito yung nakaraan, ngayon at sa darating. At sa ibang talata mga kapatid, pinatutunayan na Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sa makatuwid, itong Diyos na nagsasalita na ito na Alpha and Omega, na sinasabi niyang ngayon at ng nakaraan at sa darating ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ay ang tanong, kung siya ang makapangyarihan sa lahat, ano ang mangyayari? Ito, basahin natin sa 17-18. At nang siya'y aking makita, ayon kay Juan, sapagkat si Juan ay sugo ng Diyos. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ng kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ang una at ang huli, Alpha and Omega. Ngayon, ano yung nangyari diyan sa Alpha and Omega? Ang sabi sa kanyang pagpapatuloy, sabi niya, I am He. Pansinin niyo ang sulat. I am He. Ako siya. I am He that liveth and was dead. And behold, and I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Itong Alpha and Omega, sabi niya, ako ang makapangyarihan sa lahat.
Ano ang nangyari sa kanya? Sabi niya, I am he that liveth and was dead. Namatay din ito eh. Yung makapangyarihan sa lahat, namatay din. Ang tanong, ito bang namatay na ito? Sa new heaven and new earth, ano ang kanyang pagpapakilala? Dumako tayo ngayon sa talata ng 21. Ganito ang kanyang pagpapakilala. Sabi rito ng sugo ng Diyos na si Juan, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Dito mga kapatid, nakikita natin sa sugo ng Diyos na si Juan, nang siya'y sumaispiritu ng Panginoon, nakita niya ang isang bagong langit at lupa. Ito yung inaasahan ng mga mananampalataya, no? Na maging si Enoch, maging si Abraham, maging ang mga propeta ay hindi nagsipasok sa lupang pangako na ito, bagamat sila may pananampalataya. Ngayon, sino ang magpapakilala sa bagong langit at lupa na yan? Bago ko ipakilala, ating basahin muli ang kaganapan sa new heaven and new earth. Ito ang sinasabi sa patotoo ni Juan. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng unay na param na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Dito panandali ang kung puputulin. Sapagkat ayon dito sa patotoo ni Juan, may nakita siyang bagong langit at bagong lupa, sapagkat itong langit at lupa nito na ating tinutungtungan, maging ang dagat ay mawawala. Ngayon, ano ang ating masasaksihan sa bagong langit at lupa? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Ayon pa rin sa patotoo ni Juan, at sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Dito kapansin-pansin, no? Sabi dito sa huling versikulo, may tinutukoy siyang mga magtatagumpay. At yung mga magtatagumpay nito ay magmamana ng mga bagay na ito. Ano ang mga bagay na ito? Ito, pansinin ninyo. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. At alam naman po natin mga kapatid, base sa pangangaral ng mga theologian, yung tinutukoy na Alpha and Omega, base sa ating unang binasang mga bersikulo. Yung Revelation 1, 8, 17 at 18. Ang sabi dito, yung Alpha and Omega namatay. Sa makatuwid, itong namatay na Alpha and Omega nito, itong nagsasalita na ang sabi niya, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya.
at siya'y magiging anak ko. Sa makatuwid, hindi tayo gumagawa ng kwento. Nakatotohanang katotohanan na yung namatay na Alpha and Omega sa bagong langit at lupa, sinabi niya, letra por letra, ako'y kanyang magiging Diyos at siya'y magiging anak ko. Tanong, kung may ibang persona ang inyong kinikilalang Diyos, yung Ama, ibang persona, ang tanong ko, magiging lolo ba? Magiging lolo ba sa langit at lupa yung kinikilala niyo? Isang persona tinatawag niyong Ama? Kahit po halughugin niyo ang buong versikulasyon, wala po. Okay. Okay, salamat. Thank you. Diyan nagtatapos ang rebuttal. At syempre, dako tayo agad-agad sa ating second cruise. Brother Sanreo ng Roman Catholic, 7 minutes. Second cruise ito. Your time start now. Okay, unang tanong. Tinuruan tayo ni Kristo ng pananalangin ng Ama namin. Sino kausap ni Kristo nung nagdadasal siya ng Ama namin? Sarili niya, yes or no? Okay. No. No. Kasi spirit niya yung kanyang inihahabilin doon. Kaya nga ang sabi na siya'y nananalangin, sabi sa ibang talata, ako'y gumawa ng mga halimbawa sa inyo na inyong gayahin o inyong. Sa makatuwid, tayo'y tinuturuan ng ating Panginoon Diyos kung papaano manalangin. Next question. Okay, next question. Yung nanalangin si Kristo, kanino siya nananalangin? Sa sarili niya? Sa kanyang espiritu. Kasi ang pinatututuhanan ni Kristo na ang Diyos ay espiritu, hindi gaya ng nakikita niyo sa akin ng bitangan at buto. Kaya nga itinuro niya na kayo na ang mga tunay na mananamba ay sumasamba sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang espiritu ni Kristo ay katotohanan. Kaya tinawag niya itong Spirit of Truth. Next question. So sinasamba ni Kristo yung sarili niyang espiritu, yes or no? Yes, sapagkat binasa sa isang talata, sabi niya, ang tunay na mananamba ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi ang tunay na mananamba ay sumasamba sa kanya. Ibig sabihin, ipinatutungkol ng Panginoong Hesukristo na ang Diyos ay espiritu at katotohanan, doon ka sumamba. Next question. Meron ka bang malalatag sa aking talata na sinamba ni Kristo sarili niyang espiritu? Meron. Mismo doon sa talata na sinasabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Ngunit sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang tunay na mananamba ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Next question. Objection, moderator. Moderator. Ang sabi ko sa kanya, maglatag siya ng talata na nagsasabing sinamba ni Kristo ang sarili niyang espiritu. Si Okay. Kristo nagsabi na sinasamba ko espiritu ko. Okay, so again, naghahanap ka ng talata. Counter objection Yes before po. ako Kasi sabi hahatol. niya- Okay na. Sabi niya po kasi, sinasamba ni Kristo yung sarili niyang espiritu. At yan ay kanyang binigyan diin. Ngayon, bigyan niya ako ng talata na nagsabi si Kristong sinamba ko ang sarili kong espiritu. Okay, Brother Zach, may counter objection ka ba before ako hahatol? Counter objection, sinagot ko na kasi Mr. Moderator, ang kanyang pinatutungkulan o kanyang hinahanap, saan ba mababasa na sinabi niya sumasamba si Kristo? No, ang sinasabi ko, sumasamba si Okay. Kristo sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang espiritu ni Kristo Okay, bro. na Ganito nagpapatotoo. bro. Para doon tayo sa pagpapaliwanag mo. Ang hinahanap kasi ng nagtatanong is talata. So, mag-i-expect siya ng magbibigay ka ng talata kung sasagot ka ng 20 seconds. Pero kung magpapaliwanag ka ng walang talata na mababanggit, pwede 10 seconds. So, bro Zach, 20 seconds ba yung gagamitin mo? Or doon na lang sa 10 seconds? Bro?
Okay, Mr. Moderator, kung talata yung kanyang hinahanap, chapter and verse, meron yan, pero dahil tayo po ay hindi hindi agad-agad makapaghanap kasi kulang ang oras, baka pagbuklat ko pa lang maubos na yung oras. Kaya binigay ko lang yung laman ng talata na talagang sumasamba si Kristo sa espiritu at Okay, next question. Paano sinasamba ni Kristo ang sarili niyang espiritu? Okay, sapagkat ayon sa talata, ibinaba niya ang kanyang reputasyon para maging anyong alipin. Kaya nung ginagawa niya ito, nasa anyong alipin siya. Kaya ang patutuhanan niya na ang Diyos ang lahat sa lahat. Kasi siya ay nasa anyong alipin, hindi pwedeng sirain ang kasulatan. Next question. So dahil si Kristo ay nasaan yung alipin, sinamba niya na yung sarili niya? Yes, kasi ayon sa Philippians 2, sabi niya, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, siya ay nag-anyong alipin, hinubad niya ang kanyang pagiging pagkakapantay sa Diyos sapagkat siya ay mag-aanyong alipin, nakikitulad sa tao. Kaya doon sa mga talata na sinasabi niya na ang tunay na mananambay sasamba sa espiritu at katotohanan, ginaganap lang niya yung pagiging alipin. Next question. Okay, next question. Yung si Kristo nakapako sa krus at sinabi niya na, Panginoon, Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino kausap ni Kristo doon? Wala po siyang kinakausap, yan po ay ginaganap niya doon sa salmo, sa awit, na sinasabi doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay pagpapahayag na katunayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay gumaganap ayon sa propesiya ng mga sinulat ng mga propeta. Next question. Okay, next question. Sabi mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinong Diyos yung tinatawag niya doon? Gumaganap lang po siya ng propesiya. Wala po siyang tinutukoy doon na literal na may iba pang Diyos liban sa kanya. Kasi ayon sa kanyang salita, sa Isaiah 45, na sinasabi niya, walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya kung nagsalita ang Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos, ito po ay wala siyang nakikilalang ibang Diyos, kundi ginaganap niya ang propesiya. Okay, next question. Bakit si Kristo nagbanggit ng Diyos ko? Bakit yun yung sinabi niya? Sapagkat ayon po sa nasusulat, bago siya mahayag sa laman, ay yan po ay gaganapin niya ang propesiya. At pinatutuhanan po sa Book of Philippians na sabi niya, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, siya ay mag-aanyong alipin. Sapagkat nung siya ay naging alipin, ang patutuhanan niya yung Diyos. Next question. Okay, next question. Yung salitang Diyos ko, tinatanggap mo ba na may kinikilalang Diyos si Kristo? Kasi Diyos ko. So, tinatanggap mo may kinikilalang Diyos si Kristo? Yes or no? Okay, no. Kasi pinutupad niya ang propesiya na siya din ang nagsalita sa Old Testament na sinabi niya, maliban sa akin, walang ibang Diyos at wala akong nakikilalang ibang Diyos. Ngayon, kung narinig natin yung Diyos natin na nagsasabing Diyos ko, may sagot doon sa Salmo na sinasabi, ito'y isang propesiya na kanyang gaganapin. Okay, next question. Yung ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinong kausap niya doon? Sarili niya? Okay, ito pinatutungkulan sa kanyang espiritu. Sapagkat siya, ang existence ni Kristo ay bilang espiritu nung una. Kaya nga sinasabi niya, I will command my spirit. Yun ang sagot ko. Next question. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross. At syempre, dako muna tayo sa ating mga nasa live mga kapatid. Shoutout kay Entel Aguas Puracan. Ayan. Shoutout din dito kay Brother Naka Hebrew. Ayan. Sabi ni Entel, Mariosep, kawawa naman ang mga naaakay nito. Shoutout din kay Rachel Paul Dalagan Bautista, di maayos sumagot ang sulpot. Sabi ni Angelito Galano, sampal ang Pilipos 2:5 kay Sanreo. Shoutout din kay Lydia Dolera. Anong talata?
Shoutout din kay Ren Yang May, wala namang mababasa sa Bible na magiging lolo ang ama. Shoutout din kay Lelus Lavena, lapit na ang Royal Rumble, doon magkakaalaman. Shoutout din mga kapatid kay Champ Fernandez, naku, ang linaw ng binasa ko, Tor, tapos binigyan mo ng ibang kahulugan. Shoutout din kay RL Naret, iglot ni Manalo 1914 yan, at hindi ang Iglesia ni Cristo, dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo ay 33 AD at wala ng iba, malinaw. Sabi ni Raquel Mabale or Maba. Ano ang mga sinasabi niya? Ang layo na sa topic. Shoutout din kay Isa Man Kabahar. Sulpot Joel Beray pa shoutout. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Sanreo bilang negatibo ulit na si Kristo ay ang Father. Your time start now. Okay. John 14 verse 1 to 2. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, sabi ni Christ, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. O kung si Kristo at ang ama ay isang persona, so ibig sabihin, sa bahay ng aking ama, sa bahay ng aking sarili, maraming tahanan, bakit kailangan niya magbanggit pa ng salitang ama? Dapat sinabi nila niya, sa bahay ko, maraming tahanan doon, pero malinaw, sa bahay ng aking anak, ng aking ama. May pinatutungkulan siyang ibang persona. Hindi pa pwedeng si Kristo magiging ama. Okay. Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Aking Ama. Sabi ni Kristo, aking Ama. May ama siya. Bakit? Kasi may ibang personang nag-e-exist. Bakit niya sasabing aking Ama? Pwede naman niyang sabihin na sa aking sarili. Pero never nagsabi si Christ na sumusunod sa kalooban ng aking sarili, kundi sa kalooban ng aking ama. At di ba sinabi ni Christ, ako ay paparoon na sa aking amang nasa langit. Ano yun? Kakalas yung kaluluwa niya? Ay, kumalas ka na! Bilis! Bakit na yung katawan ko? Kawayan mo ko dun. Ano yung magkakawayan sila? Matatanggalan ng espiritu yung katawan ni Kristo at uupo dun sa trono ng Diyos, magkakawayan. Hoy, self! Dalian mo, nandito na ako. Hindi ganun ng Diyos eh. Hindi ba? Kaya nga meron tayong terminology ama kasi yan ay pantukoy na magkakaroon ng anak. Hindi ka pwedeng sabihan na, halimbawa, ama ng simbahan. Bakit? Kasi may mga anak yan. Ama ng tahanan, may mga anak yan. Kahit hindi ka man biologically nagsilang, pwede ka pa rin magkaroon ng anak. Mag-ampun ka, mga anak-anakan mong mga nakilala mong kabataan, yun yung ibig sabihin nun. Pag sinabing ama, ikaw yung naging magulang. Kasi, habang nabubuo si Kristo sa sinapupunan ni Maria, na nagiging fetus, walang kaluluwa yung fetus, lumabas muna. Teka lang, lilimliman ko si Maria ha, gagawa tayo ng tao. O, tapos yung fetus na nasa loob ng ni Maria, walang espiritu yun, di namatay yun. Ang katawan, pag walang kaluluwa, mamamatay. Kung ang Ama at si Kristo ay isang persona, nangangahulugan bago umakyat sa langit si Kristo, nandun na yung kaluluwa niya sa langit, sasalubong. So, ibig sabihin, patay dapat yung katawan ni Christ. Kasi yung kaluluwa niya nandun, yun? Nagkakalas. Pangalawa, yung Kristo mag-transform, ay parang bet kong maging kalapate talaga. Ay, teka nga, total nandito tayo sa binyag ng Jordan eh. Teka lang, ikakalas ko lang yung kaluluwa ko, aakyat muna ako dun sa langit at sasabihin, huy, kinalulugdan kitang anak, sasabihin ni Kristo, ay, thank you, Ama, thank you, self. Ganun ba yun? Kakalas yung kaluluwa, pupunta ng langit, tas bubulong sa'yo, huy, kinalulugdan kitang anak. Hindi alam ni Christ, nagulat. Ay, hindi, talaga, anak mo ko. Diba? Ibig sabihin, kung yung boses sa langit at si Kristo ay isang persona, nag-uusap lang sila ng sarili niya. Ano yung ginagawang engot ni Kristo sa sarili niya na,
Oy, anak! Ikaw ang anak ko Tapos si Kristo kunyari walang alam. Ay, opo, opo, papa, opo, opo, papa. Ganon? Hindi. Lagi yang may pagkakaiba pagdating sa persona. Kaya nga sabi ni Christ, di ba, ako ay paparoon na sa aking ama na nasa langit. Kaya nga, ama namin na nasa langit, kaya hindi yan paghahabilin. Si Kristo ay nananalangin sa isang personang nag-e-exist. Hindi siya pwedeng manalangin at kausapin niya sarili niya na parang ako magdadasal ako, ako po ay nananalangin sa iyo, Sanrio, na sana maging matalino ka, Sanrio. Hindi pwedeng ganon. Si Christ ay nakikipag-usap sa isang personang nag-e-exist. Hindi ka pwedeng magdasal tapos ang babanggitin mo, pangalan mo. Ang babanggitin mo syempre yung Diyos. Hindi ba? Kaya nga, Ama namin. Si Christ, yan ang anak. Hindi mo siya pwedeng tawaging ama si Christ. Kasi pag tinawag mo ring ama si Christ, lalabas ang ama hindi rin nagkaroon ng anak. Kaya yan may kanya-kanya silang mga katawagan. Holy Spirit, the begotten Son, God the Father. Kasi magkakaiba ng panahon yan. Pag sinabing ama, Old Testament. Pag sinabing anak, New Testament. Pag sinabing sa kasalukuyang panahon, Year of the Holy Spirit, Trinity. Kasi kung sasabihin mo na ang Ama at si Kristo ay iisa, no, iisa lang ang persona, lalabas, pumayag yung Ama na ipako-pako dyan sa krus, ang Ama unang-una pumapatay. Kapag lumabag ka sa Ama, nagalit ang Ama sa'yo, susunugin ka. Sodoma at Gomora. Sa sobrang tigas ng ulo ng mga tao, nagkaroon ng matinding pagbaha. Kasi ang batas ng Ama, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Si Christ kasi, yun yung binago niyang kautusan. Siya yung nagpasimula ng humility. Ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi katulad sa panahon ng Ama, pagkaaway niya, lulupigin natin, kaya nga sa INC, di ba? Ama, ipagiganti mo kami. Yan ang way ng mga Hudyo na binago ni Christ, pinalitan ng pag-ibig. So, ibig sabihin, kung yung ama at yung anak iisa ay isa ang persona, ano yung Diyos nyo? Bipolar? Pabago-bago ng mood? May mood swing? Nag-trip ako, ginunaw ko ang mundo, tapos parang gusto ko nang magpakabait? Ganun ba ang Diyos nyo? Nagbabago-bago, nagsiship-ship ng emotions? Hindi. Kasi magkakaiba sila ng persona. Hindi mo kahit kailan pwedeng sabihin na ang Ama ay nagkatawang tao. Wala kang mababasa kahit buklat-buklatin mo ang Biblia na nagkatawang tao ang Ama. Ang nagkatawang tao ay ang anak. Kaya nga, ang tawag sa kanya, anak ng Diyos. Kaya nga the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ama, Anak, Espiritu Santo, bautismuhan nyo sila. Bakit? Ama, Anak, Espiritu Santo kasi magkakaiba sila ng persona. Huwag nating ipilit ang isang aral na hindi naman nag-e-exist. Huwag natin ipilit na yung ganyang istad mo, yan ay magiging tama. Dahil ang ganyang istad ay umiral ng 2nd century na tinawag na heresiya ng aming simbahang Katolika. Yang mga ganyang aral ay mula yan sa mga obispong galit sa Santo Papa dahil ayaw magpasakop sa aral. Ang tawag dyan sa aral mo ay heretikong aral. Yan ay mula sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano na itiniwalag ng simbahang Katolika. Kaya yung aral na pinaglalaban mo, yan ay aral ng mga tiwalag na Katoliko dahil sa pagiging heretiko. Yun lang po, maraming salamat sa inyo, Kuya Rasha. Siyempre, dako tayo sa second cross ni Brother Zach. 7 minutes ito. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Okay, Zach. salamat, no? Proceed, bro. Okay, dinig ba ako, Mr. Moderator? Ay, una kong katanungan, mga kapatid. Sabi mo, tumatawag si Kristo ng Ama. Tanong, sinabi ba ni Jesus na ang Ama ay ibang persona sa kanya? Yes or no? Oo naman, yung pagsasabi pa lang ni Kristo ng Ama ko. Meron siyang ibang personang tinatawag, Ama kong nasa langit. Meron siyang kinakausap na ibang persona. Doon pa lang sa pag-uusap na yun, logic na lang magkaiba. Oo! Yes! Okay, next question.
tutol ka ba ng sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa? Tutol ka ba? Yes o no? Hindi ako tututol dyan. Yes. Ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Sa Spirit. Iisa. Anong Spirit yan? God. Because God is Spirit. That's why si Jesus Christ ay God because the Spirit of Jesus Christ is God. Pero iba ang Father, iba ang Son. Hindi. Hindi ako tutol dyan. Yes. Okay, next question. Totoo ba na ang Espiritu ni Kristo, yon ang Espiritu ng Ama? Yes or no? Yes! Ang Spirit ni Christ at Spirit ng Ama, hindi lang yan, pati ng Holy Spirit ay iisa. Hindi isa, iisa. Kaya nga sa amin, Trinity, tatlong persona, iisang Diyos because the Spirit of the Father is God, the Spirit of the Son is God, and the Holy Spirit is God. That Spirit, yung pagiging God, yan ang iisa. Nagkakaisa sa iisa, dyan sa tatlong persona. Yes. Okay, kung sinasabi mo na yan ang sagot mo, ito ang tanong. Kung ikaw ay nagsasabi na may Espiritu ng Diyos, ngunit wala kang Espiritu ni Kristo, ay wala kang Espiritu ng Diyos. Yes or no? Objection, moderator, hindi ko po magets. Pwede pong mas... Nalito ako. Paliwanag Okay. din. Bro, proceed bro. Ito ang tanong ko. Sinasabi niya na ang Espiritu ni Kristo ay Diyos. Ngayon, sinasabi mo na iba ang Espiritu ni Kristo sa Espiritu ng Ama, ngunit sinasabi mo, no, na kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos, ngunit walang Espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi sa Diyos. Yes or no? Kuya Rasha, hindi ko talaga maintindihan yung tanong. Okay, next question na lang siguro siya. Okay, sunod na Okay, sunod na tanong. Doon sa binyag sa Jordan. Tanong, ang Espiritu ba ni Kristo ay Diyos? Yes or no? Ano pa? Pakiulit? Doon sa ilog ng Jordan. Okay. Sa binyag sa Jordan. Tanong, ang Espiritu ba ni Jesus ay Diyos? Yes or no? Yes, ang Spirit ni Christ ay God kasi ang tatay niya ay God. Ang Spirit ng tatay niya is God, kaya ang Spirit ng anak is God. That's why Jesus Christ is God. The next question. Yes, kung ang Espiritu ni Kristo ay Diyos, imposible ba? Ito ang tanong imposible ba na ang Espiritu ni Jesus ay pwedeng magsalita sa lahat ng dako? Yes or no? Pakiulit? Okay. Kung inaamin mo na ang Espiritu ni Kristo ay Diyos, imposible ba na ang Espiritu ni Kristo ay pwedeng magsalita sa lahat ng dako? Yes or no? Hindi siya imposible. Actually, nagsasalita talaga ang Spirit ni Christ. Nasa Old Testament pa lang, hindi pa lang siya pinapangalanan. Doon pa lang yung boses, doon sa kabanantipan, na doon na yung Trinity. So, hindi siya posible. Nangyayari talaga siya kahit hindi pa siya nagkakatawang tao. Okay, next question. Kung hindi imposible na magsalita ang Espiritu ni Kristo sa lahat ng dako, ngayon, may posible ba? Ito ang tanong, may posible ba na ang Espiritu ni Kristo ang nagsalita nung siya'y binabautismuhan? Yes or no? No! Dahil si Kristo ay nasa kalagayan ng pagiging tao. Hindi pwedeng kumalas yung Espiritu ni Kristo at pupunta sa langit at tatawagin niya yung sarili niya doon. Ang nagsasalita, nung nagbinyagan si Christ, ibang persona yon, spirit yon. Si Kristo, yung kinausap siya ng spirit na yon, nasaan yung tao siya. Kung si Kristo yung nagsalita na yon, lalabas, kakalas yung kaluluwa niya, pupunta sa langit, edi namatay si Christ kung nawalan siya ng kaluluwa.
Okay, kung tutol ka sa makatuwid, yung sinabi ni Apostol Pablo na kung kayo ay dadalhin sa kulungan ng gobernador, ang magsasalita sa inyo ay Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Hindi ka naniniwala doon? Yes or no? Pakiulit po, choppy-choppy po yung boses nyo dito sa akin. Okay. Kung tutol Kung tutol ka na Espiritu ni Kristo ay may kakayahang magsalita sa lahat ng dako, ibig sabihin tutol ka sa sinabi ng patutuo ni Objection, Pablo moderator. na Wala po akong stand na sinasabi kung tutol ako na ang Spirit ni Christ ay pwedeng magsalita. Hindi po ako tumututol doon. Okay. Bro, okay, counter objection or magre-rephrase ka? Okay, kung hindi siya tutol na Espiritu may kakayahang magsalita sa ibang dako, bakit niya tinututulan na Espiritu ni Kristo yung magsalita nung siya'y binautisuhan? Okay. So, ganito bro, maghatol muna ako dyan sa objection. Dun sa pagtatanong, lagi-lagi yung decision ko dyan, either pa mali or nagsisinungaling or nagsasabi ng tama or tunay si Brother Zach. Tinitingnan ko talaga yan as a valid question. However, kung hindi mo siya masagot ng 20 seconds dahil merong something dun sa tanong, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, gagamitin mo ba? Ako ba, Kuya Rasha? Yes. Hindi ko po kasi magets yung tanong niya, kaya po ako natatawa. Hindi ko po talaga makuha. Pwede mong 10 seconds na lang paliwanag. Proceed ka. O sige, 10 seconds sige. ko na lang. 10 seconds, proceed. Question na lang Hindi siguro, ako brother. 10 seconds lang to. Hindi ako Proceed. tutol. Opo, 10 seconds. Hindi po ako tutol na yung Spirit ni Christ pwedeng mangaral sa lahat ng dako. Kasi Next di ba question. nung resurrection niya, Next question na. 10 seconds. Okay, next question. Okay. Sabi mo, no, naniniwala ka na si Kristo ay salita ng Diyos. Yes or no? objection, moderator. Objection na proceed. Wala po akong stand wala po akong nilatag na si Kristo ay salita ng Diyos. Wala akong matandaan. Wala po akong ganyang statement. Okay, Brother Zach, Okay, meron kang objection doon? Okay, proceed bro. Kasi rebuttal na ito, kahit anong itanong, naitindig man o hindi, basta connected sa Diyos, pwede itanong. Okay, doon sa objection, tama na kahit hindi mo binanggit saan or hindi mo nilatag ay po pwedeng itanong. Tapos kung either again si Brother Zach ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling, kung hindi totoo para sa iyo yon, tinitingnan ko pa din yan as a valid question. Brother San, sasagutin mo ba ng direkta or 10 seconds lang agad? Pakiulit po yung tanong. Pakiulit, bro. Okay, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Okay, naniniwala ka ba na si Kristo ay tinatawag sa banal na ebanghelyo na salita ng Diyos? Yes or no? Oo naman, John 1 verse 1 and John 1 verse 14. Ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao, kaya si Kristo ay Diyos. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Siyempre gusto ko munang basahin yung ating mga nasa live. Pero by the way mga kapatid, nandito yung aking kaibigan na si Brother Umbril, ang gumawa ng kanta ng Rasha TV. Maraming salamat sa pagpasok, Brother Umbril ng Malaya Faith mga kapatid. Shoutout din siyempre sa ating nasa live kay Naka-Hebrew, The Holy Trinity in Catholic Teaching. Ang haba niya, pwede nyong basahin na lang. Ayan, shoutout kay Philson. Iba naman ho ang spirit at kaluluwa. Bumabalik agad sa Diyos ang spirit. Ang kaluluwa po, yun po ang i-judge. Shoutout din kay Skylab, tulibagbag ang mga pangutana ni Sulpot. Shoutout din kay MK Montales sa Bala sa nagtanong, hindi mo naintindihan yung context ng sagot ni Sanreo. Shoutout din kay Reme Derecho, hindi na makatanong ng maayos si Zach Jacob. Ha. Shoutout din kay Elmer Toboso, hindi schizophrenic si Jesus Christ para sa yung ama na kinikilala niya. Ang pagiging ama ni Jesucristo sa atin ay figurative dahil hindi naman pwedeng tawagin natin siyang anak namin.
Shoutout din kay Angelo Galano, ang Espiritu ni Kristo ay ang Diyos. Correct yan. Shoutout din kay Jeng Jeng. Go Sanrio Adams. May the Spirit guide you always to defend the Catholic faith. Sabi ni Jenny B. Orsolino, ano ba Zach? Gulo ng tanong mo. Out of this world. Sabi naman ni Raquel Mabale, hahaha, hindi niya alam, itatanong niya in short. Shoutout din kay MK Montales Sabala, hindi ka nakikinig. Di niya sinabi na iba ang spirit ng tatlo. The question is not questioning. Shoutout din kay naka-Hebrew to, nako, sabi niya. Kay Lilot Sabena, naging tao ba yung tatlo? Sabi din ni Ron Fernando, Charlito, hintay ka pa reply ni Rasha if 9 PM pwede mamaya. Alanganin 8 PM. Ayan, so merong naghahamunan yan sa loob. Shoutout sa inyo mga kapatid ha. At si Rogel, ayan. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Syempre mauna dito ang ating negative. Si Brother Sanrio ng Roman Catholic bilang negatibo na si Kristo ay ang Father. 5 minutes. Your time start now. Si Kristo ay kinikilala nating Ama. Ama ng ating simbahan. Diba? Siya yung dahilan kung bakit may Christianity. Pero hindi siya pwedeng maging si Ama. Kasi ang tatag ng Ama, Judaism. Kung si Kristo at ang Ama ay isa ang persona, lalabas ang Judaism, magiging Christianity din. Diba? Kasi ang Judaism, hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Yun ang Judaism, yun ang ira ng Father. So, ibig sabihin, yung ira ng Father na yon, kung si Christ yun, hindi siya naniniwala sa sarili niyang Diyos siya. Kasi si Kristo at saka ang Ama, isang persona lang eh. So, bine-brainwash niya yung mga Hudyo na huwag kayong sumamba dyan, tao yan. Hindi Diyos yan si Kristo, yun ang Hudyo. Kaya magkaiba Judaism sa Christianity. Tapos bigla siyang mag-shift. Bigla na lang siyang susulpot na naman, ay, ito na naman yung Ama. Ituturo na naman niya sa mga tao, Diyos ako. So ano yun, nililito ng Diyos ang mga tao pagdating sa faith? Hindi pa pwedeng ganon. Kapag dating sa mga persona, lalo na kung Ama at kay Kristo ang pag-uusapan, ang aaralin natin dyan, yung kanilang mga panahon. Panahon ng Ama, iba ang panahon ng anak. Ang panahon ng Ama ay Judaism. Bakit? Kasi may personang nag-e-exist which is yung Ama. Ang panahon ng anak which is Christianity, ayun ay si Christ. Bakit? May ikalawang persona kasing nag-e-exist kaya merong Christianity. Kasi kung magiging isang persona lang ang Ama at ang anak, lalabas, binabangga mismo niya yung sarili niyang tatag. Ang tatag ng Ama, Judaism, so lalabas, binabangga niya rin yung sarili niya. So, ibig sabihin, ito namang si Christ, kung siya rin ang Ama, binabangga din ni Christ yung sarili niyang tatag sa Matthew 16 verse 18. Itatayo ko aking iglesia. So, yung dalawang iglesyang to, na tinatag ng Ama at ni Christ, na which is isang persona, pinaglalaruan niya. Pinagtitripan na, itatag siya sa lumang tipan, itatag siya sa bagong tipan, tapos ang gagawin niya, pagkagarahin niya yung tao. Anong sama ng Diyos nyo? Sa amin kasi hindi ganon. Ang Ama, nagbigay ng propesiya sa mga propeta para bigyang katuparan sa hula ng Diyos na magkakatawang tao. At ito ay ipagpapatuloy ng relihiyong Christianity. Ang Ama ang nagbigay ng mga propesiya at ang Kristo ang siyang tutupad ng mga hulang to. Hindi pa pwede na pagbangga-banggain ng isang Diyos yung kanyang mga tinatag na simbahan. Kasi kawawa naman din yung mga asama naman ng Diyos nyo, pinag-aaway niyo yung mga tao. Diba? Kaya iba ang Ama, iba ang anak. Iba ang tatag ng Ama, Judaism. Iba yung tatag ng anak, Christianity. Yan, dyan pa lang sa religion na nag-e-exist, pagpapakita na yan na may dalawang personang umiiral. Kaya wag po nating ipagpilitan na ang Ama nagkatawang tao at pinapo sa krus. Mali po yun. Iba ang Judaism era, iba ang Old Testament era, iba ang Christianity era, iba ang New Testament era. Yan ay hula na nabigyan katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo nilimliman si Maria at ito ay nagbunga kaya tayo nagkaroon ng only begotten Son. Kaya sana intindihin nating maigi yung ating mga aral na paniniwalaan kasi ang mga aral na ating tinatanggap yan din ang magiging susi kung paano ka maliligtas. Yun lang po Kuya Rasha, maraming salamat po.
Diyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother San ng Roman Catholic Church. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Si Brother Zach ng Bantay Pinto sa kanyang topic na pinatutunayan na si Kristo ay ang Father. Time start now. Okay, salamat po Mr. Moderator Salamat sa sa magandang usapan nito kasi napapapurihan ko ang aking Panginoon Diyos, ang tumubos ng ating mga kaluluwa, ang Panginoon Jesucristo, na dito'y napatutunayan ko na isa lang po ang Diyos. Bagamat siya po ay hindi nakilala ng sanlibutan ito. Kaya nga po may nababasa sa mga talata, kung siya'y nakilala ng sanlibutan ito, hindi sana siya ipinako sa krus o pinatay. Kasi mga kapatid, ang larawan ng pagiging isang tunay na Diyos ay ipinakikita niya ang larawan ng pagiging Ama. Kaya nga po, ang Diyos po ay hindi pwede na ang Diyos ay magkakaroon ng instant flesh. Kasi yung kanyang larawan po, o yung kanyang kalawalhatian, ay hindi po maibababa. Kaya nga ayon sa Philippians 2, ibinaba niya ang kanyang reputation. Nag-anyong alipin. Yan po ang totoo. Kapag ikaw po ay Diyos na maluwalhati, ikaw ang Ama, hindi ka dapat makita ang iyong kaluwalhatian at ang tao ay mabuhay. Mamamatay. Kaya ang sagot, imposible ba na ang Ama ay maging anak? Hindi po imposible. Kasi kapag ang Diyos ay hindi ipanganganak, mamamatay ang taong makakakita sa Kanya. Kaya ibinaba niya ang kanyang reputasyon. Siya ay nagbigay ng palatandaan na kapag inyong nakita at inyong nasaksihan na ang isang babaeng birhen ay manganganak, sabi niya, ang Panginoon ay maghahari. Sa makatuwid mga kapatid, itong binasa natin mga talata na sinabi ng Panginoon Diyos, na walang ibang Diyos liban sa akin. Sampalatayanan mo na yan. Bakit? Kasi kapag hindi ka sumampalataya na walang ibang Diyos liban sa Kanya at mayroong ka pang ipakikilalang iba or another person, hindi ka tunay na mananampalataya. Hindi po sinasang-ayunan ng Diyos. Kasi itong mga propeta sa Old Testament, ang kanilang paniniwala na ang Diyos isa lang. Kaya kung namatay ang mga propeta na yan, na ang kanilang pananampalataya ay ang Diyos ay isa lang at walang ibang persona, ibig bang sabihin wala nang kaligtasan sapagkat yung pala ay may iba pang persona ang Diyos? Hindi po. Hindi niya po sisirain ang kanyang pagpapakilala sa mga propeta na ang Diyos ay isa lang. Kaya hanggang sa panahon na ang Diyos ay ibinaba niya ang kanyang reputasyon bilang maging anak, hindi lang nila nakilala. Kaya nga tinatanong ko si brother, si Sanrio. Sorry brother Sanrio, hindi ko alam kung pero tatawagin kita sa iyong gender, to be respect, ang Diyos po natin ay ibinaba po niya ang kanyang reputasyon. Siya po ay magkakaroon ng ministry. Siya po ay magkakaroon ng son ministry. Bakit? Kasi nag-anyong alipin siya. Kaya yung pagiging kanyang anyong alipin, ang patututuhanan niya, hindi yung kanyang sarili, kundi yung kanyang layunin. Ano ang kanyang layunin? Ang hindi makipantay sa Diyos. Kaya kung hindi siya nakikipantay sa Diyos, may ipakikilala siyang Diyos, yung Ama. Kaya diyan ipinanganak yung salitang Ama at Anak. Kasi kung ibinaba niya ang kanyang reputasyon tapos magpapakilala siya rin yung Ama at hindi anak, yung kanyang sarili din ang sisirain niya.
Ang ganda mong kainuman, Brad. Hindi po niya hindi po niya hindi po niya sasabihin na hindi po niya sasabihin na ang Panginoon, no, ay lahat sa lahat kung walang nagpapatotoo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Zach Jacob ng Bantay Pinto laban kay Sanrio ng Roman Catholic Church sa topic na si Kristo ay ang Father mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng manonood nito at makakapanood pa sa ating mga replay sa YouTube at Facebook. At syempre lahat ng mga tropa na nasa loob. Unahin natin si Brother Zach. Bro, pasalamat ka muna bro. Bro Zach? Okay, salamat no. Conclusion na ito no mga kapatid. Ay, pasalamat pala no. Thank Pasalamat. you bro. Pasalamat. So, unang-una ang pinasasalamatan ko ang aking Panginoon Diyos na nagpanukala na siya ang nagsalita, no? Na siya ang nagsalita na yung kanyang salita ay nakabitaw sa kanyang bibig ng kanyang katwiran at hindi babalik na ang lahat ng tuhod sa kanya iluluhod. Ito po hindi po nakilala ng sanlibutan. Ngayon, no, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat dahil sa hapon na ito, napatunayan ko na ang ating Panginoon Diyos ay nag-iisa lang. Yung Ama at ang Anak, iisa po yan. Kaya ako po'y nananawagan sa mananampalataya na totoo sa Panginoon Jesucristo. Na sinabi niya na ako ang buhay, ang katotohanan at ang daan, sampalatayanan natin. Sapagkat dito po napatutunayan natin sa hapon na ito na walang ibang makakagagawa niyan kundi ang Diyos. Dangan lamang na hindi niya nakilala. Ito po ay papuri sa ating Panginoon Jesucristo. At pinasasalamatan ko si Brother Rio na pinaunlakan niya ang aming usapan, no? At sa mga viewers, maraming salamat po. Datapot tayo po ay nagkakahati-hati ng pananampalataya, no? Sapagkat tinutukoy natin yung katotohanan. Pero ang katotohanan ay matatagpuan sa Panginoong Jesucristo. Kaya sapagkat sinabi niya, ako ang katotohanan, ako ang daan at ang buhay. Maraming salamat po sa iyo, Mr. Moderator, na binigyan mo kami ng pagkakataon na kami makapag-usap. At napapupurihan ko ang aking Ama, ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Okay, thank you din. Brother Zach Jacob mga kapatid ng Bantay Pinto. Siyempre, dito din tayo sa ating Bro San. Pasalamat ka din. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una nagpapasalamat ako kay Kuya Rasha. Hindi magiging posible ang talakayan kung hindi rin dahil sa kanya at sa Rasha TV. Maraming salamat. Sa mga nandito po sa loob ng room, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. Bagamat magkakaiba tayo ng paniniwala sa pananampalataya, pero maraming salamat po at nandiyan kayo para sumuporta rin sa amin sa sa pagtatalo patungkol sa paksa na to, no. Sa mga nasa nanonood ngayon, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta din po sa akin. Sa mga bashers ko din, maraming salamat po kasi nakadagdag kayo ng comments. Hinihingi ko lang po ng tawad sa iba kong mga kapanalig, hindi ko po masyadong naibigay yung best ko kasi ambush debate po ito. Biglaan po yung yung live, kumbaga on the spot, kaya hindi sa mga baka may nagtataka diyan bakit hindi ko siya ma-connect to the dots kasi biglaan lang po yung aming pagtatalo doon sa pinaglalaban namin na paniniwala. Pero ganun pa man, marami pong salamat pa din, no, sa inyong panonood. Hindi ko man po nabigay ang aking best talaga bilang si Sanrio. At least ginawa ko naman po yung makakaya ko para ipaglaban ng ating simbahan. At sa lahat po ng bumubuo ng Ave Maristela, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. And please subscribe to my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po. God bless you sa lahat. Okay. So mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng mga sponsor, lahat ng sumusuporta dito sa ating platform mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang dipatista na nandito. Nandito si Brother Zach. Ito talaga yung sinasabi ni Brother Zach sa akin na he is very open for a discussion patungkol sa ganitong topic. Yung si Jesus ay yung yan yung Ama at
I hope pwede niyong kontakin si Zach kung magugustuhan ni Brother Zach, syempre. At dito din si Brother Sanrio na talaga namang active sa kanyang sa kanyang profile. Maraming nagsusupport. So baka gusto niyo din makapag-usap ni Brother Sanrio sa debate, pwede niyo akong i-PM at gamitin niyo as a mediator sa iyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito at syempre lahat ng kondisyon ng ating debater. So mga kapatid, maraming salamat. Please subscribe yung aking YouTube channel, Rasha TV. Lagi akong nagla-live din dyan kasi same yan sa Facebook at sa Rasha Vista mga kapatid. Paki-follow na lang din sa aking profile dahil dyan ako laging nagla-live. At kung gusto nyo yung mga magko-comment kayo na mga posting dun sa Rasha TV na group mga kapatid, hanapin nyo yan, Rasha TV group. Nandun lahat, maraming nagpo-post doon, marami tayong kakilala doon. At basta mag-PM lang kayo mga kapatid kung gusto nyo yung mga ganitong usapan ha. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.